Good morning guys. Today is a holiday at magpapa-blessing tayo ng ating Jetour T1. So maraming nagtataka guys, no? Bakit Jetour? Syempre number 1, sa panahon ngayon tumataas ang gasolina, limited ang source ng gasolina. So kailangan nating mahal ang gasolina. So kailangan nating mag-divert ng source. So ito, matagal naman nang nagkaroon ng EV, electric vehicle sa Pilipinas. So ito ang pinakamaganda ngayong mode of transportation, dahil nga ang source mo pwedeng gasolina, pwede mong hindi gamitin, naka-imbak lang dyan, full tank mo, at ang primary na gagamitin mo ay yung electric. So saan ba nang gagaling ang mga electric? So unang-una sa mga charging stations na mga may bayad. So ang mga price range niya dyan ay 35 pesos, 25 pesos to 35 pesos. Okay. Ang pangalawa naman ay sa bahay na 13 per kilowatts naman ang presyohan ng electricity. So yan ang hierarchy. At ang pinakalibre, yung mga masiswerteng nakapagpakabit na ng solar panels dyan, yun libre. Biruin mo, source of energy mo, source of energy, araw libre. Yun nga lang, syempre mag-invest ka sa solar panels, ang libo rin. So siguro someday makapagpaganon din tayo para libre rin ang ating transportation. So balik tayo sa topic. Bakit EV? Bakit tayo nag-shift ng EV? So ang nabenta namin sasakyan namin, so matagal din namin siya nagamit, halos 9 na taon din yung Trailblazer naming 4x4. So mahilig kasi kami bumiyahe dati, kaya yun ang napili namin sasakyan na reliable sa mga kahit anong terrain. So wala naman naging sira yan. Ang ganda ng Trailblazer Chevrolet. Ang problema na lang sa panahon ngayon ay tumataas na ang presyo ng diesel. 100 siya, 100 na siya, grabe, per liter. Ayun nga, 103.81. 103.81. And tataas pa siya uli by next week, until hindi matapos yung gera sa Iran. Dahil sa gera. So hindi natin alam, no, kailan matatapos. Hindi natin alam kung kailan ulit bababa ang gasolina. Bababa daw because of the excise tax na babawasan, tatanggalin or i-lower down, but wala pa, still, until the supply is stable, pag na-open na yung yung sa Hormuz sa Iran, gas prices will still go up. So talagang sulit ba itong aming Jetour T1. Laking perwisyo ng ginawa ng gera, pero nagbukas ang isip ng tao na gumamit ng ibang source ng energy tulad nga nitong electricity. So ayun. So syempre sa Pilipinas, pinakasikat na EV na nagbebenta sa Pilipinas ay ang BYD. Dahil nga syempre kineri siya ni Ayala. O grabe ang niyan, grabe. Pero muntikan na kami mag BYD, yung Sea Lion 5, na muntikan na naming i-upgrade to Sea Lion 6. Maganda siya talaga din. Pero nung nakita namin to, ang T1, first look pa lang na in love na kami. So ayun, balik tayo ulit. Si BYD number 1 sa Pilipinas yan sa pagbenta ng mga electric vehicle. Bakit? Dahil kineri siya ni Ayala. So grabe ang network ni Ayala. So mabilis siya nakapagpa-branch out ng mga BYD branches, dealers niya sa Pilipinas. So tingin ko sila ang pinakamaraming branches ng EV sa Pilipinas. Syempre Ayala yan eh. So maganda naman ang unit nila, no ma'am? So maganda. Una namin tinignan dyan. Yun na sana ang bibilin namin. Muntikan na tayo magpa-reserve eh. Yun na sana ang bibilin namin. BYD yun yung in-apply namin, yung Sea Lion 5. So price range niya 1.1. So 1.198. pasok na talaga siya sa kumbaga sa budget na makabili ka ng EV. Goods na siya.
Plug-in ano rin siya, plug-in hybrid din siya. Plug-in gas na rin siya. Yes. So 5-seater din siya. Maluwag din ang lalagyan ng gamit sa likod. So pero si Sea Lion 5 ay mas maraming features sa kanya. Si Sea Lion 6 na medyo pricey sa kanya ng mga 1.6 range, may mga price range niya ganun. So si Sea Lion 6 naman medyo busog rin sa features siya. So marami siya mga Automated features. lahat ng ano niya, automated halos Basic. lahat ng ano niya, ng mechanical functions niya sa dito sa loob ng car. So busog naman. At Oo. magkahawig rin sila ni Sea Lion 5. So mas maraming features si Sea Lion 6 kaya mas mahal siya. So almost 350,000 ang price range niya. Pero technology wise, yung makina and battery and yung may konting difference dun sa sa kilometer range ng Sea Lion 5 and Sea Lion 6. So 100,000 difference, mas mataas si Sea Lion Oo, 6. ng konti lang, konting-konti. Pero, bumagsak kami dito sa Jetour T1. Ayun, syempre research. Yes. Maganda ba si Sea Lion 5? Ano ba ang nasasabi ng mga nakabili ng Sea Lion 5 at Sea Lion 6? So, syempre may mga glitches, may mga nagrereklamo tulad ng isang mayamang businessman na Yes, yung nagreklamo, inventor. yung inventor. Yes. So, pero syempre ilan lang naman yan, one-offs, at mukhang naayos naman na ni BYD yung problemang yun. So, maganda ang reviews kay BYD. So, matipid sa gas, syempre, yun naman kaya siya binili. So, research tayo. Hanggang may natisod akong di ko naman pinapansin to si Jetour Though, isa siya sa mga pioneer rin na naglabas ng EV. So, hindi ko naman yan pinapansin. Pero, nagtataka ako bakit sa mga Middle Eastern countries, Australia, nilabas na rin yung T2 nila. So, parang Pajero, tangke, ang ganda. Sabi ko, ang ganda naman nito. Tapos, so lumalabas na rin sa feeds ko yung T1 na bagong labas lang. Na mas maliit si T1 kay T2. Pero brusco pa rin siya, napakaganda. So, research, nood ako ng mga videos. Yung mga konti pa lang kasi owners nito sa Pilipinas So, may napanood ako na may sinasabi siyang mga glitches. So, pero yung iba naman na may owners rin na ganito, parang pinapacheck niya rin sa dealer, baka naman human error o may mali sa handling niya ng unit. Pero mas maraming video na ang ganda ng features. Meron kaming nakita na hinulog yung T1 sa bundok. Ayan, sa As in, Africa. pinagulong-gulong niya sa bundok. Sa Africa yung vlog na yun na Sobrang hinulog sa bundok. elibs. So, mataas ang Napakaangas. rating niya sa sa mga bangga. Mataas ang rating niya. Oo. May video yun. Safety, yung Sa NCAP. safety. Na, parang mataas ang grading niya sa NCAP. Yan yung parang measurement of safety ng isang kotse na binabangga sa pader at full speed yung kotse. Tapos, safe yung mga tao sa loob. So, Tapos meron din silang pinakitang video na sabi nila na 48 hours nilublub nila yung baterya sa tubig at wala nang naging problema. Na-start uli. Baterya super sealed yung yung battery. Although si BYD din naman may ganyan ding test na ginawa sa China na talagang nilubog nila yung unit sa parang swimming pool malalim. So isa rin kasi yun sa consideration when you are buying an electric vehicle, kasi dito sa Pilipinas alam naman natin pagdating ng tag-ulan, kahit habagat nga lang ang taas ng baha. So sa mga features nito masyadong marami. Iisa-isahin natin lahat yun sa separate video. So nakikita nyo ngayon yung panel. So gamit natin electricity, meron tayo yung na-charge na buong gabi na 63%. So hanggat maaari, puro EV lang ang gagamitin natin sa mode of transportation natin dahil yun ang pinakamatipid na source, pinakamurang source.
So sa panel niya rin dito, maganda rin siya. Ayun. Kaya na-inlove talaga kami sa meron pa tinest drive pa natin yung unit, di ba? Yes, yung nakipag-coordinate kami kay Sir Lito and dinala ni Kuya Josel ang kanyang executive driver yung kanilang test drive unit. Kasama si Ma'am Elsa, yung yes, aming Ma'am Elsa from Jetour Fairview branch. ang aming agent na Yes. nag-assist sa amin all the way. So Super alaga, tapos lahat ng questions, lahat ng information talagang in-extract namin kung maganda ba talaga and all. And we came up to the decision na ito na talaga yon. So during nung test drive namin, di na lang namin nakuhanan. Wala siyang lamang gasolina, as in zero, empty. Empty. Ang laman niya lang ay EV. So buong test drive namin from Timog, pumunta kaming Visayas up dun sa parang warehouse nila. Yes. So maraming kulay si T1, black, white. Yung green nila na special color, may additional ata yung 50 mil. Tapos itong sun gold, so at a gray, so Silverstone. Yes. Silverstone. So dapat Dapat Silverstone kami. Pero ito parang almost silver na rin siya, pero ang may catch to, nagiging orange siya pag naarawan. Para siyang chameleon. So maganda rin, maganda yung kulay na nagustuhan namin. Pag sa gabi, para siyang nagwa-white. Pero sa umaga, parang hindi mo maintindihan yung kulay niya, pero ang ganda. So ayun, kaya kami na in love at na end up dito sa T1 na more than siguro 200,000 siya, more than ng Sea Lion 6. So kung makikita niyo naman, talagang mas maganda. For me, mas maganda siya talaga sa Sea Lion 6 ng BYD. At isa pa, ito pa maganda, kaya namin nagustuhan. Nakita niyo tong battery yan. Break siya ng mga panels. Kasi kay BYD, pag nasira ang baterya niya, buo papalitin. Samantalang ito, makikita na dito mismo sa screen mo na pag nasira per cell, yun lang ang papalitan. So worth daw niya 16,000 per cell, sabi na dun sa service. Yes. So, Ito, naka pala tayo, naka battery electric tayo at naka smart battery saver, and we are driving eco mode. Jetour T1 has 4 modes, driving modes. Yung eco, yun yung pinaka matipid, using full electric battery. Tapos ayan, nagche-change. Wow, amazing. Ayan, naka-eco to. Tapos meron tayong normal mode. ayun no, Sea Lion 5. Ayan, Sea Lion 5. Ganyan sana kotse natin, pero Ganyan din yung kulay. mas mapakaangas naman ito. Yes. Okay, so balikan na. So eco, and then meron tayong normal mode. Ito yung pang highway. So mas malakas siya kumonsumo ng battery, pero hindi, yung ito ano na to? sports. Sports. Okay. Hindi ko Ayan, na na-explain, ang bilis mong Ayan, mag-ano. sports. Etong sports mode, naka-hybrid siya. Pero mas malakas ang kanyang pagkonsumo ng gas kaysa sa battery. So, dahil city driving lang tayo, balik tayo Ito, sa... may snow ba? Ayan, may snow. Ito naman, kasi sa ibang bansa, ginagamit yung snow kapag madulas daw yung kalsada. So, baka applicable yan kung umuulan, tas nasa Cannon Road ka, or nasa saan ka mang zigzag road, ganyan. So balik ko na sa eco. So kahit umaandar ka o naka-stop ka, pwede mo siya ilagay kung saan mo gusto siyang modes. So ayun, napakahaba na ng aming. So yan guys, pag mayroong malapit, 540 angle siya, hindi lang 360, pati ilalim makikita. Balik mo nga uli doon, So, para makita yung ano. Kaya kami nag-end up dito guys, masyado na mahaba yung video. Nag-end up kami sa T1 Jetour dahil napakaganda ng unit na to. Napakaangas. Para sa amin. Ay, peace out.